Ritual sa pagyaman. Meron nga bang mga ritual na maaaring magdulot ng yaman sa mga taong gumagawa nito? Ito po ay mula sa tao na personal na nagtanong sa akin kung meron nga bang ritual na po pwedeng ilagay nila sa tahanan nila para po sa mga nagnanais or para sa nais niya na yumaman siya. Ayon sa kanya, nais daw niyang yumaman pagdating ng araw, ano daw ang pupwede niyang gawin para matulungan yung kasipagan niya dahil ayon sa kanya, siya ay masipag naman, ngunit nahihirapan siyang mag-accumulate ng wealth o palagi na lang daw itong nauubos. So meron ka po pwedeng gawin at malaki ang maitutulong nito sa atin, ngunit meron kang dapat gawin sa tahanan mo bago mo ito ilagay. At sasagutin ko rin po yung mga comment ng ating mga manonood, ng ating mga kamadam, tungkol po sa nagdaang video natin, tungkol po doon sa red na angpaw at yung coins o yung wealth enhancers na tinalakay natin sa nagdaang video. Sasagutin ko po yung mga tanong nila para po doon din sa mga manonood na bagong nag-subscribe po para malaman din po ninyo kung ano yung mga po pwedeng gawin. Lalong-lalo na kung kayo ay nakatira sa kondo. Ang mga kondo ngayon ay meron na pong, naka-align po ang mga kondo ngayon sa Feng Shui principles. Kaya kung hindi ka naman nakakaramdam ng negative energies, hindi mo kailangang mag-alala. Pero meron ka pa rin dapat napakatandaan, lalo na kung ganito ang ginagawa mo sa kondo mo. Kung ang kondo mo o yung pintuan ng kondo mo ay hindi mo naman madalas na binubuksan, bubuksan mo lang yan kapag lalabas o papasok ka, ngunit hindi mo binubuksan ng as in madalas or ng isang oras siyang nakabukas sa tahanan mo, hindi mo kailangang maglagay ng pangontra dyan sapagkat yung mismong pintuan mo, yan ay nagsisilbing pangontra na. So, ang mga kondo po sa ngayon, naka-align na sila sa Feng Shui principles. Nilalagay na nila yung pangontra mismo dyan sa front door mo. Yung doorknob mo, kung gawa yan sa brass, silver, o minsan po gold ang kulay niyan, nagbibigay na po yan ng protection sa iyo. At yung pintuan mo, kung yan ay gawa sa wood, strong wood po yan, lalo na kung yung pinto mo hindi kalahating salamin. Sapagkat meron po mga condominium na ang pintuan ng kanilang front door ay salamin or may parating salamin sa gitna. So meron pong ganon. Kung hindi ganon ang front door mo, wood siya, buong wood siya, strong door na po yan. Maliban na lang madam or ma'am or sir, kung may nararamdaman kang inauspicious energies, malakas ang energies ng katapat mong pinto, maglalagay ka na ng pangontra. Pwede kang maglagay ng maliit na salamin, ilagay mo sa taas ng front door mo sa labas, pwede ang wind chime, pwede ang emperor's coin. Kung pinapayagan sa kondo ninyo yung paglalagay ng halaman, pwede ka rin maglagay ng rubber plant dyan sa labas kung pinapayagan po ang paglalagay ng halaman. Ngayon, kung yung rubber plant mo hindi pwede sa labas, sa loob, itapat mo po sa area na kapag bumubukas ang pinto, nakikita yung rubber plant. Haharangin yan yung mga inauspicious energies na mula sa labas. Pwede ka rin gumamit ng kortina, lalong-lalo na po kung madalas na binubuksan mo yung pintuan mo. Ngunit kung hindi naman, strong door na yan, at yung doorknob niya nagawa sa metal or gawa sa brass o gawa sa bronze, nagsisilbing protection po yan, laban doon sa mga inauspicious energies, basta po hindi mo madalas na binubuksan ang front door mo. Bubuksan mo lang kung lalabas o papasok ka. Pero kung binubuksan mo ng isang oras yan, sa isang araw, nakabukas tuloy-tuloy isang oras, maglagay ka po ng pangontra kasi talagang papasok ang inauspicious energies sa kondo ninyo. At para naman po sa comment na tumapat sa CR, yung area o yung sulok na katapat ng na opposite sa front door, pwede kang maglagay dyan ng plants. Maglagay ka po ng money plant dyan. Ngayon, kung yung area na yan madilim, hindi mabubuhay ang money plant, image ng money plant po, idikit mo sa dingding yan sa labas po, hindi sa loob ng CR. At yung ritual natin na coins na nakalagay sa mangkok na may red na angpaw, ilagay mo yan sa living room mo o kung saan mong area na pwede mo ilagay yan, doon mo yan ilagay, halaman ang ilagay mo doon sa may bathroom mo. At para po doon sa nag-comment na tumapat sa kusina,
Pwede kang maglagay sa kusina ng money plant din dyan. At yung coins po at red na angpaw na nakalagay sa mangkok, ilagay mo sa living room. Sa area na hindi siya madidisturb. Pwede po yan. At para doon kay ma'am na hindi niya mahanap, ma'am, buksan mo yung pinto mo, tumingin ka sa kung saan bumubukas yung pinto, yung opposite nun, yung katapat na sulok. Ngayon, kung hindi mo makita yan, ma'am, kung nasaan yung area na po pwede mong paglagyan dyan sa living room ninyo, ilagay mo na lang dyan. At para din po dun sa comment ni ma'am na yung tahanan nila diretso na. Ma'am, humanap ka ng sulok dyan sa tahanan mo. Kung diretso na yan, humanap ka ng sulok dyan na pwede mong paglagyan na hindi madidisturb, pwede po yan. At maglalagay ka ng money plant sa area ng tahanan mo kung saan po pwede kang maglagay para po ma-enhance yung energies sa loob ng tahanan ninyo at magdudulot po yan ng good luck energies. Yung ritual na yan, isa po yan sa mga sinaunang wealth cures o mga wealth enhancers na ginagamit po. Lalong-lalo na doon sa nahihirapan sila na mag-accumulate ng wealth. Kagaya po ng ritual na tatalakayin natin ngayon sa aking video. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At maraming salamat po doon sa mga bagong nag-subscribe po. Ma'am, masaya din ako na nakapanood kayo at maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo. Home cleansing para sa ating mga tahanan bago tayo maglagay ng ritual na ito. Kumuha po kayo ng kalamansi, 9 na piraso. Hugasan ng tubig na may konting asin. Kailangan po uhugasan niya ng may konting asin para maalis yung negative energies. Sunod na gagawin, buksan ang lahat ng bintana at pinto. At kung meron po kayong mga kwarto or mga area sa tahanan ninyo, kung malaki ang bahay ninyo, pagkasyahin nyo po yung 9 na piraso ng kalamansi sa bawat area ng tahanan ninyo, pero dapat lahat ng bintana at pinto bukas siya. Pagkatapos nyo pong ilagay yan, pwedeng ipagulong, or kung nais nyo ipatong, pwede po. Para madali ninyong makita kung magkakaroon ng deformation yung kalamansi. At sunod, pagka nailapag nyo na po yan, pwede nang isara ulit yung bintana at pinto. At ihanda na ninyo yung ritual na gagamitin natin. Kumuha ng bigas, dahon ng laurel, coins, at yung mangkok na gawa po sa ceramic or gawa po sa earth. Kailangan po ceramic siya. Hindi po pwede yung plastic dito at hindi rin po pwede yung gawa sa metal na mangkok. Sapagkat kinakailangan natin dito yung mayroong earth energies na siyang hahawak doon sa mga good luck energies. Sunod, ilagay muna ang bigas, ilagay sa gilid ang dahon ng laurel, ilagay naman sa kabila ang coins. So, ang coins ninyo, paghahalu-haluin ninyo, lagyan nyo ng 20 pesos, 10, or kung meron kayo mamiso or meron kayong 5 pesos, hindi po ganun karami. Maglagay lang kayo ng ilang piraso na meron kayo. Walang bilang. Huwag niyong lalagyan ng bilang para hindi limited. Kaya hindi natin nilalagyan ng bilang kung ilan yung coins para hindi siya limitado. Kaya kung ilan yung coins na meron ka, ilagay mo. Siguraduhin mo lang na mahahaluan mo ng 20, 10, 5, or piso. Mahalaga po yung 20 pesos. Kaya dapat may kahit isang 20, meron ka. Sunod, ilalagay mo yan sa living room ng tahanan mo or sa area kung nasaan yung southeast na hindi po dapat magagalaw. Hindi po gagalawin yan hanggat hindi nasisira. Hindi nagkaroon ng discoloration. Ang laurel ay buo pa. Huwag niyong aalisin. At pagka nailagay na ninyo yan sa tahanan ninyo, pwede nyo nang buksang muli ang bintana at pinto. Ang dahilan po kaya isinasara ang bintana at pinto kapag gumagawa ng ritual para hindi makalabas ang mga good luck energies na dulot ng ritual na ginawa ninyo at hindi rin po ma-activate yung mga inauspicious energies na nagmumula naman sa labas na pumapasok yan pagbukas ang bintana at pinto.
Meron po kasi mga unlucky areas na minsan tumatapat sa window o tumatapat sa pinto, kaya pumapasok yung mga malas na enerhiya. Pero pagkatapos mo ng ilagay yan, buksan mo ng muli ang pinto at bintana mo, okay na po yan. Meron po tayo iba't ibang ritual na ginagawa. Ang mga gumagawa po nito ay nagkakaroon naman talaga ng mga good luck energies at ang iba ay talaga namang yumayaman. Ang ilan, kaya't hindi pa nila nararamdaman ang mga swerte na naihahatid nito, lagi niyo pong tatandaan, bumabase po ito sa enerhiya sa paligid ninyo. So kaya po lagi ko sinasabi, tingnan ninyo yung labas ng tahanan ninyo, baka mayroong inauspicious na mga bagay dyan na siyang nagiging hadlang kaya't hindi nakakapasok ang mga good luck energies. Titingnan nyo maigi at i-cure nyo po yan, mas makikita ninyo na kapag na-cure nyo yan, mas makikita po ninyo yung good luck energies na dulot nito sa inyo. At wala pong masamang gumawa ng iba't ibang uri ng ritual sapagkat maaari po talaga itong magdulot ng swerte sa mga taong gumagawa nito na pinaniniwalaan nila kung ano ang ginagawa nila. Kaya tayo gumagawa ng ritual. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Kapag yan ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin.